Ito ang wow trending video ni Presidente Bongbong Marcos na sumisinghot daw ng puting pulburon. Kumalat na, pero ang tanong kung totoo ba na meron nga bang pulburonic na video ang Presidente Bongbong Marcos? Marami na daw ang may hawak ng kopya, pero bakit hindi pa ito nilabas at in-upload man lang sa Facebook o kaya sa YouTube? May mga haka-haka din na sa New Year daw ito ipapalabas at boom, parang paputok lang sa bagong taon. Sa isang post ni Sasurgando Sasot na may caption na 2024, God will let us watch, mapapapopcorn ka sa dami ng nag-comment tungkol sa kumalat daw na video ni Presidente Bongbong Marcos. At dito naman sa post ni Attorney Glenn Chong, Ate Claire, ingatan mo ang maliit na laman ng envelope na iniwan ko sa inyo the day I left LA for home, Nagasaki, Hiroshima. Baka meron ngang kopya ang ibang vlogger since dalawang bomba siya. Baka isa is yung pulburon video tapos yung isa is related sa Smartmatic. Basta antay na lang tayo. Yung iba naman ay excited, first time to watch exploding time bomb. Sana hindi ito quitis lang. OMG, meron na namang di matatapos ang termino. At speaking of hindi matatapos, 3 months ago ay nagpost si Jay Costura pagpalit ng presidente sa Pilipinas sa huling 4 na buwan ng 2023. At kung hindi nyo pa napanood ang video, pakipuntahan nyo lang at i-type nyo lang yung title na ito, na hinulaan na meron daw pumalit ng kapangyarihan babae sa presidente na lalaki. Sino kaya yon? At hindi naman sinabi kung si Vice President Sara Duterte, basta yun ang sinabi ni Jay Costura na meron daw papalitan ng pwesto. Yay, alam na this. Every time na merong corrupt na government o yung government is not already serving the people, the military as protectors of the people papasok into the fray. Tapos nun, tigil kayo and then we'll bring back order. That was the intent. Kasi nung nasimulan yung people power na yan, yung first time in history ng armed forces that they went against a sitting president, Ferdinand Marcos. So, excuse me. So, ang ano doon, ang siste, baka ulitin ang ulitin. So, para hindi maulit na maulit and then hindi maging adventurous yung mga bagong graduate, and as they grow older into the service, parang ano lang siya, yung trump card, no, na we want to establish a martial tradition. Whenever the civilian government, the politicians nagaganyan na nagbabangayan, the military comes in to bring order. So, nung panahon ni Cory, sunod-sunod yun. Sunod-sunod yung kudeta. Nakapito no? Nakapito. Pito siyam. Alam ko pito Ang mga maliwanag doon, yung God Save the Queen, 1987 yon. God Save the Queen. Tapos noon, it was supposed to be a surgical strike. Tapos lahat ng komunista nandun sa gobyerno. Kaya nga God Save the Queen. Surgical strike. Then kukunin lahat ng left-leaning doon sa gobyerno. And then, gano'n. And then, okay, ra-round up. Tapos pag uwi ni President Cory from Japan, tapos na. Tapos na yung operation. Talagang surgical strike. Ang problema doon, yung isa sa dapat nakasama, si General Ramos, kinanta lahat ng involved. Kinanta lahat Kaya nga, hindi pwede yung yung pagkaganyan ng military operation, ang daming nakakaalam, mahirap yon. Ang daming chismis, ang daming, lalo na ngayon, may cellphone, nakaw. Mahirap yon. Kaya mas maganda yung military, intact na lang. Intact. General Browner, intact lang kayo. No? It's a matter of naman yan nasa constitution naman yung duties naman ng armed forces. So, hindi nag-work. Pero natuto noong 89 kasi nagpatayan talaga. Ang dami namatay. Yung mga sundalo, talagang duguan. Both sides, no?
lusob yung tora-tora, yung mga ganun ba. Tuwan-tuwa yung classmate ko eh. Binanatan niya yung quarters ng chief of staff eh. Okay eh. Tuwan-tuwa siya eh, no? At least sinulit niya ba. Yun ang hirap eh. Pagka you have the politicians, no guys, itong dapat maano niyo eh. Maintindihan niyo. When the politicians created the mess, no? They have created the mess. Tapos nun, ganyanan sila. And then one side of the politicians will command the armed forces. And the other side is getting men from the armed forces. So, meron kang mga general dito na konektado sa government. Dito naman sa ilalim, kinukuha yung mga kernel. Mas malapit sa tao yung mga kernel. Pero na lang, kung yung general talaga, legendary, susunod yung sundalo. Pero, yung ganyan, kung sino mananalo, is a battle. Pagka ganyan yung situation, is a battle for who has the more soldiers, no? Kaya yung mga junior officer, mahalaga sa inyo, hawak nyo talaga yung tao nyo. Hawak nyo yung tao. Tsaka make sure na kayo, alam nyo yung nangyayari para pagka nagkaroon ng order, alam mo kung illegal yung order or tama yung order. So, mas maganda talaga dyan, hindi mag-break up yung chain of command. So, yung marami sa inyo na nagsasuggest ng junta, okay, kaya nakita ko naman sa mga comment section, mag-take over na, o baka troll lang yung iba, no? Hinihintay na sabihin ko, sige, kudita na, yung ganun ba? Parang kumuha na ebidensya, sabay dedemanda ako ng gobyerno. Hindi tama yung, ang sa akin, nasa matter of opinion, mali naman talaga yung, yung magkukudita ka. Because it's, once na nakasanayan mo yung kudeta, nagi na lang yun. Kunyari, si General A, nag-fail siya. Si General B, susubukan niya, that do it better in, over time. Pagka pumasok naman, naging presidente naging head si General A, what makes him so sure na lahat susunod sa kanya? Because everybody wants a piece of the pie. Pwedeng ganun na mangyari. And pwedeng makurap nga lahat. Kaya ayoko nung ganyan eh. Ayoko. Mas maganda pa yung military natin, simple. Kasi nabutan namin ganyan naman na simple. Pero na lang kung talagang tyrant yung gobyerno. Tyrant. Talagang lahat nag-unify. Itong kay BBM, Uniteam. Talagang Uniteam kasi nag-unify yung gobyerno eh. Nag-unify yung tao against the government. kaya kahit ano gawin mo, hindi makakatapos ng term talaga. Kahit anong gawin mo. Kasi dami if you don't, na sila ngayon, segment of their time in Malacanang. Yun. Yung mga iba, hoping against hope eh. Yung mga vlogger, yung mga troll, yung mga loyal na politicians. Hindi kasi kayo marunong mag-analyze nung, ano ba yung kartada? Mapupuswi ka? Mapupuswi na si BBM, mapupuswi na First Lady, tsaka si Tambalolong. Ay, nako, naawa ko sa inyo talaga. Naawa ko sa inyo. Because you are so arrogant eh. Si BBM probably is so, sabog, bangag. He's so bangag. Okay. Yung pulboronic video, napunta na ako dito. Sa pulboronic video, ilalabas daw. Okay, ilalabas. Ang dami na nagsasabi, merong kopya. Ba't hindi nyo na lang ilabas? Diba? Ba't hindi nyo na? Tina-timing ninyo? O parang mas stress ng gusto. Talagang daming galit, Gusto nyong ma-stress ng gusto yung bagong taon ng mga to, ang para sa akin, malinaw pa sa ng tubig, sa palanggan ng tubig. Hindi na kailangan para ako makapag-decide, hindi ko na kailangan yung video ng pulboronic
video ni BBM. Hindi ko na kailangan yon. Because right now, the decision is, yung sinasabi ko na ito yung gobyerno, no? Napunta rito. Ito yung gobyerno, deceptive government, full of lies, tapos nun, full of abuses, nananakot siya, ginagamit niya yung Philippine Constitution and existing laws para takutin ang taong bayan or para i-further yung kanilang agenda, which is more money, collection, because with more money, they amass a lot of wealth using taxpayers' money na ayaw nila na resibo, no? Liquidation by certification. That's why they have so much money, they can now buy agencies of government. And then, susunod yung agencies kasi bigyan ka ba naman ng million, yes ma'am, yes sir, anong gagawin ko? O, diba? Kinokorrupt nila. Okay. So, may NPA, na collusion sila. Tapos yung abuse nga sa freedom of speech, yung ginawa nila kay Celis at Badoy. Ang sa tingin ko nga, yung Celis, Badoy and SMNI, yun yung yun yung coffin, nail in the coffin. Kasi kung di nyo ginawa yun, BBM et al., kung di nyo ginawa yun, Congress, walang PMA na involved. Walang PMA. Hindi ako ma-involve. Hindi, pakailan ko dyan. Nananahimik ako, masaya na ako sa buhay ko, naglalaba ako, nagluluto kung gusto, o nagpapaligo ng aso, nangkukuto ng aso, whatever, nanonood lang ako sa TV. Manonood ng sine, senior, libre. Sarap ng buhay retired Tapos yung ibang mga paano ka na-retire? Kapitan ka. At tatanga, no? Bakit? Ano ginawa ko? Mula nung kapitan ako, nung umalis ako, kapitan, anong ginawa ko? Hindi ba ako namasukan? Namasukan ako. So, pumasok ako ng private sector, nagtayo pa ako ng business. Ngayon, retired ako. Farming na lang. I don't have that much wealth. I don't have that much, pero happy ako sa buhay ko. Ang one thing I found out sa buhay early on when I was a lieutenant, I have so many millions and I had so many millions actually as a lieutenant. Because ang galing ko mag-isip, no? Sinasabi ko, bili ka ng Ortigas property, sinasabi ko sa kaklase namin, PMA 83, bili tayo 1 million. Chip in tayo lahat sa retirement natin, utang tayo na 1 million. Bili natin Ortigas, 1,000 per square meter. 1,000 meters yung nasa likod ng SM Mega Mall. Yung St. Francis Square, yun. Bili natin, nagja-jogging ako doon. When I was preparing in 1985 para do sa Ranger, US. Jogging ako, tapos nitignan ko. And then, nung naging AD camp ako, that was 86, natanong ako ni General Cañeso, nagkukwento yun Ito, lote. Tapos nun, magkano na lote ngayon dyan? So, sa amin, pag sinabing mong find out ako. So, nakita ko ngayon. Nilagay ko sa graph, nakita ko na 45-degree angle, yung usual na graph ng 1970s, ganyan. Tapos nakita ko, after nung February 86 na revolution, ganyan yung graph. So, yung ganyan, yung normal na taas ng real estate sa atin, yung sumunod, ganyan lang. Masyadong depressed. So, inisip ko, kung gumanda yung takbo, mag-i-intercept to dito. So, ang ganda ng opportunity. Kaya maganda, Ortigas, bilhin natin, sabi ko sa classmate. Siyempre, wala akong masters pa noon. Yung mga may masters, yun yung magagaling magsalita. Ginamitan ako ng mga management terms. Hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang, si Burnok, yung nababasa kong comic dun sa pinangpupunas ko ng ng EBAC. Pagkatapos ko, kundi kaya yung saging, natuyo, yung dahon ng saging. Wala akong masyadong alam doon, so mahirap i-defend. Pero sinasabi ko, look, ganito, ganyan. Sisi ngayon, magkano ang Ortigas Center? 500,000, 500 million, sana yung 1 million.
Alam niyo ba yung Forbes Park noon, 4,000 lang eh. 4,000 lang per square. Ang Ayala Avenue noon, mga 6,000 per square. Ayala, Alabang, doon nagkatempa akong bumili ron, 600 pesos per square. Okay, 800, mga ganon, per square. Okay, balik. So, ang ano doon, ito tayo sa president, sa BBM government. Ito. So, okay na yung, sige, kinulong nyo si Badoy, si Celis, si Doc Lorraine, ano, saka si Celis. Sinuspindi nyo yung programa ni Duterte, ni Mayor sa, ano, sa gikan sa masa, saka yung isa, yung laban para sa laban ng bayan yata, no? And then, yung tinatako niya ng SMNI, imbestiga. Tapos sinasabi niyo na violating the law, no? Tungkol do sa ownership, etc. And then, may ICC, no? So, yung may ikot doon yung ano eh, yung news eh. Pero kung titignan mo, right smack in the middle nitong tentacles ng gobyerno, which is a corrupt government, which is a ano eh, yung vindictive government o kaya yung praning na government. Kasi malayo pa si Sara sa eleksyon ng 2020. Parang inisip nila tatakbo to. Eh, wala nga, hindi nga nagsasabi. So, trabaho lang yung ale. So, right smack in the middle of the tentacles of evil is BP Sara. Yan, BP Sara. The problem, Filipino people, lalo na sa mga Duterte supporters, is the appreciation of the situation BP Sara is in. Ayan, no? Sasakmalin. Pwedeng sakmalin and then ichu-chu-chu-chu and then spit her out. Ganon yon. That's why the Filipino people, kung ang tingin nyo, number 1 rating to si Sara at saka si maganda yung number 1 yung agency niya sa rating, the Filipino people will have no recourse but to take Sara out of the tentacles ng current administration where they can do harm and damage to her. Because it's mahirap yung sabihin mong bahala sa buhay niya, yung gano'n, kaya niyang protektahin sarili niya. No, that's a 24-hour na ano, hindi mo alam, baka yung mga kasama mo, pinagpaplanuhan ka na masama. So, you have to take her out. Bago sila sumakmal na gano'n. And then bring her here, sa ibabaw, so that siya'y sasakmal. Mahirap na ano yun, mahirap na scenario. How can you bring out Sara Duterte, the Vice President, out, and then lagay mo siya sa pwesto dito sa tuktok where the eagle is flying, and then, oops, pwede siya mag-swoop down, and then yun, bird of prey, no? How can she do that? Okay, so, ang daming problema natin, tapos nun yung, kung titignan mo, iba na loyal kay BBM, sinasabi, ako sinasabi ko, I want to save BBM, I want to save. Eh gago itong mga itong mga alipores itong mga trolls niya, tsaka yung mga vlogger niya, bobo talaga, atakihin ako. Yung handler nila, tanga rin. Kasi sasabihin, atakihin mo yan, si Pinoy Survivor, atakihin mo, siraan mo, busitin mo. Hindi nila alam na, nagtatry ako na, niisip ko nga paano masave yan eh. Kasi maganda rin, makatapos siya ng 2028. Kung ang problema ay yung First Lady at saka yung si Tambalolong, okay, pwedeng gawa ng paraan kung paano, di ba? Pero may problema.